Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. DA nag-inspeksyon sa presyo ng mga bilihin sa Mega Q-Mart QC. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Naglibot sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City ang mga opisyales ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Philippine National Police para beripikahin kung may mga nagtitinda ng imported na bigas na hindi sumusunod sa itinakdang price cap. Ito ay bilang tugon sa sumbong na nakarating sa DA na mayroong mga vendor na mas mataas sa 50 pesos kung magtinda dito ng bigas na 5% broken. Pinangunahan ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara ang inspeksyon. Isinabay na rin sa inspeksyon ang pagmomonitor sa presyo ng iba pang mga bilihin gaya ng isda, manok, baboy at gulay. Sinamantala na rin ng DA ang information dissemination sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pamphlets para mabigyan na rin ng babala ang mga manininda. We've been distributing na the pamphlet and leaflets on this. So, at dapat, magsunod na po tayo next. Base naman po sa monitoring natin, around mga 40-50% pa rin po ng mga palengke dito sa Manila. Nakakasunod naman na. Yun, the rest, yun nga, definitely we have to comply with. Sa ilalim ng inilabas na Executive Order No. 118 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mayroong parusang pagkakakulong ang sinumang lalabag dito. Wala namang inabutang nagtitinda ng mas mataas sa price cap. Of course, sila rin naman po ang malulugi if in case po na hindi sila magbababa at wala na pong kukuha sa kanila dahil hindi na nga po pwede na magbenta po tayo na mas mataas sa 50 pagdating po. Dapat sumunod po yung mga suppliers natin dahil kung hindi nila bababaan yon, wala po silang mabebentahan yan dahil nga po sa price. Babala ni Asek Guevara, sa susunod na linggo ay sisimulan na nila ang mas mahigpit na pagmomonitor at tiniyak nito na ipatutupad nila ang kautusan para maprotektahan ang mga consumer. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP tiniyak ang pagiging transparent sa pag-aresto kay Senator De La Rosa at tracker team, agad na pinakilos. Pinakilos na ng Philippine National Police na ng kanilang tracker team para sa agarang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr. na tatalima agad sila sa utos ng Department of Justice ukol sa pagsilbi ng warrant of arrest laban sa senador. Dagdag pa nito na trabaho ng PNP na isilbi ang mga warrant of arrest laban sa mga individual na may kinakaharap ng anumang kaso, may ugnayan sila sa National Bureau of Investigation para sa tracker team na hahanap sa kinaroroonan ng senador. Malinaw din aniya ang utos nito sa mga kapulisan na dapat ay maging transparent at ipatupad ang maximum tolerance ang gagawing pag-aresto laban sa senador. Magugunitang nahaharap ang senador ng kasong crime against humanity matapos na ito ay madawit sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siyang tumayong hepe ng kapulisan noong panahon ng dating Pangulo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.